Bakit tayo tumututol at anong ebidensya natin na hindi matututulan ng mga Adventist na si Ellen White, na ang Seventh-day Adventist ay tritheism at hindi siya Trinitarian? Ang reason number 1 natin, dahil tinanggay nila yung matagal nang tinatanggap ng Christianity na teaching. Number 2, because si Ellen White nagtuturo that God consists of 3 beings. Ano ibig sabihin to? Ito sabi ni Ellen White sa kanyang sulat. Dito po sa Letters and Manuscripts, Volume 21, noong 1906. Sabi niya, here is where the work of the Holy Ghost comes in. After your baptism, you are baptized in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost. You are raised up out of the water to live henceforth in the newness of life, to live a new life. You are born unto God, and you stand under the sanction and the power of the 3 holiest beings in heaven, who are able to keep you from falling. Ano po ang sabi ni Ellen White? Pag nabaptize siya tatlong name of the Father, Son, and Holy Ghost, you live in the sanction and the power of the 3 holiest beings, hindi persons, beings in heaven. So, well, in my point of view, compatible lang yung 3 beings na sinabi ni Ellen White dun sa kanyang bishops, kuno at turo ni James White. Although, ngayon 3 beings na. Nakita ni Ellen White, 2 beings. At si James White. Dito lang nakita ko nag-upgrade si Ellen White. Yung 2 beings na Father and Son, na may body, literal, na nahawakan, tangible, may form, at persona, physical, naging 3 na. Ibig sa pagsisiyan sana ni Ellen White, yung 2 beings nyo, mali na nga eh. Dinagdagan pa ng isa. Mabigat lalo kasalanan ni Ellen White sa Panginoon. 3 holiest beings. Sa kanyang pananaw, compatible to. Pero sa atin, ng mga Trinitarians, hindi compatible. Kasi hindi natin sinasabi na ang Diyos ay may 3 being. Sa Trinitarian doctrine, ang God ay meron lang isang being. Pero 3 ang persons. 1 being means 1 substance, 1 being means 1 essence, that is 1 nature, God. Pag sinabi natin 1 God, numerical 1 talaga, in compare with the many gods at polytheism. No? Pero kay Ellen White, ginamit niya 3 holiest being. I believe na hinayaan ng Panginoon na sabihin natin, maisulat ito. Sinabi ni Ellen White. Although, sinabi daw niya ito verbally original sa kanyang pagsisermon, pero naisulat ito, I believe it is God's intervention. Why? Para po magkaroon tayo ng sign. Binibigyan tayo ng Panginoon ng sign, ng red flag, para maunawaan natin na hindi siya sinugo ng Diyos. Iba ang Diyos na pinapakilala niya. Sa buong kasaysayan ng Christianity, hindi natin tinatawag na 3 beings ang Diyos. In fact, sa tinatawag natin Athanasian Creed, ito isa na namang creed na sabi ng mga Seventh-day Adventist Encyclopedia, ginagamit para ma-determine kung sinong heretic at sinong believer. Ito po ang expression ng Athanasian Creed. Although, noong 6th century AD siya, simulang naisulat, Athanasian Creed, although hindi mismo si Athanasius ang sumulat, pero ito yung pinagkakaisa-isang paniwala na narrating na pinagkaisa ng mga Kristiyano noon mula pa sa Council of Nicaea noong 4th century. No, yun ang concept ng Athanasian Creed, compatible with Council of Nicaea sa Council of Constantinople. Ano po ang paniwala ng mga Kristiyano sa Creedal Trinity na tinanggihan ni Ellen White? Na sana kung tinanggap sana niya, wala na sanang problema ng Adventist ngayon. Wala na sanang division. Wala na sanang balitaktakan sa social media. Ito po, pansinin nyo. Ang sabi sa Athanasian Creed, na hanggang ngayon pinaniniwala ng mga Kristiyano, kahit ako, we worship God in Trinity.
and the Trinity in unity, neither confusing the persons nor dividing the being. Doon pa lang sa umpisa. Ang sabi dito, nor dividing the being. Sinasamba namin ang isang Diyos na Trinity at Trinity in unity. Hindi sila nagkakalituan, neither confusing the persons, kasi distinct ang persons eh. Iba yung Father, iba yung Son, iba yung Holy Spirit. Nor dividing the beings, o hinahati yung being. Eh, doon pa lang sa salitang, hindi dinidivide ang divine being ng Trinity. Kaya Ellen White, dinivide niya. Paano dinivide niya Ellen White? Ginawa niyang 3 beings. O dinivide niya. Kaya ngayon, divided ang Adventist ngayon. Meron naniniwala sa Athanasian Creed na Adventist. Mostly mga theologians at scholars to. Meron naman naniniwala kay Ellen White. Kaya hanggang nag-aaway kayo. Alam nyo, malulutas lang yung awayan nyo, mga kaibigang Adventist, para hindi kayo mag-away. Itakwin nyo ng pareho si Ellen White. Kaya siya ang may kasalanan, ba't kayo nag-aaway? Siya ang dahilan, ba't nag-aaway kayo? At na-divide kayo. At lumabas na kayo dyan sa SDH. Hindi kayo maliligtas dyan. Mapapahamak lang kayo dyan. Ano pa sabi na Athanasian Creed? For the Father is one person, hindi sinabing one being, or the Son is another, and the Holy Spirit is still another. But the deity of the Father, Son, and Holy Spirit is one. Yung kanyang essence, yung substance, yung pagiging Diyos, yung being of the Father, Son, is one. Hindi tatlong beings. Equal in glory, co-eternal in majesty. What the Father is, the Son is. And so is the Holy Spirit. Uncreated is the Father. Uncreated is the Son. Uncreated is the Spirit. The Father is infinite. The Son is infinite. The Holy Spirit is infinite. Eternal is the Father. Eternal is the Son. Eternal is the Spirit. And yet, there are not 3 eternal beings. Kita nyo? Ito na ang pananampalataya ng mga Kristiyano mula pa noon hanggang ngayon. Ha? Walang 3 eternal beings. Samantalang sabi ni Ellen White, 3 holiest beings. 3 ang beings kay Ellen White. Binawin mo yan. So yung mga SDA layman dyan at nagyayabang nagsasabi na ang Trinity namin mga Adventist ay pareho sa Christianity. Naku, sinungaling kayo. Mana kayo sa propeta niyo. Sa bagay, spirit behind the church is Ellen G. White talaga, spirit behind the church. It's not the Holy Spirit. Kaya tuloy, puro kamalian na lumalabas sa inyong pangangaral. Ano po sinasabi sa Athanasian Creed? Hindi siya 3 eternal beings. Ano pa? But one who is eternal. As they are not 3 uncreated and unlimited beings. O pero inulit na naman. But one who is uncreated and unlimited. Almighty is the Father. Almighty is the Son. Almighty is the Spirit. And yet there are not 3 almighty beings. Kabaliktaran na naman, sinabi ni Ellen White. 3 holiest being. Pero hindi 3 almighty beings. But one who is almighty. Thus the Father is God, the Son is God, the Holy Spirit is God, and yet there are not 3 gods, but one God. Malinaw. Ang implication na sinasabi dito at kino-confirm ng Athanasian Creed, ang Diyos hindi 3 eternal beings, ang Trinity ay hindi 3 uncreated and unlimited beings, ang Trinity ay hindi not 3 almighty beings. Ibig sabihin, hindi siya not 3 gods or not 3 beings na sinasabi ni Ellen White, but one God. Thus the Father is Lord, the Son is Lord, the Holy Spirit is Lord, yet there are not 3 Lords, but one Lord. Iwanag, di ba? Alam to, nababasa to nila Ellen White at mga early SDA pioneers. Kaso, they are under the spell of Mrs. Ellen Goldwhite. Pinahipnotize sila. Ang lakas ng hatak ng negative spirits
And I believe hindi spirit ng Panginoon itong nag-inspire kay Ellen White. It is the spirit from darkness. Kaya kawawa naman yung mga na-hypnotize, na-mesmerized ng teachings ni Ellen White. Hanggang ngayon, yung mga patuloy na nagbabasa nito, kayo po ay na-hypnotize ni Ellen White. Kaya kung ano-anong turo na lang ang sinasabi ninyo kay tunang katotohanan. It is not too late, mga kapatid na Adventist. Meron pa kayong chance. Para po maintindihan natin ang concept ng Athanasian Creed. Ito po ay in-illustrate into a triangle. No? Kung nakikita niyo sa harapan, is a triangle. The Father, yung tatlong angel is referred to the Father, the three persons. There is one triangle. Pansinin niyo, one triangle, hindi three triangles, hindi three beings. One being, which is represented here by the triangle. Isa lang triangle nakikita niyo. At yung triangle niya, it represents the one being of God. Kaya Ellen White, tatlong triangle yan. Ang tingin ni Ellen White yan. Tatlong triangle. Pero sa Christianity, one being lang. One triangle. At yung one being niya, it represents the one God in three persons. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Yan ang Athanasian Creed na binasa natin kanina. Ang Father is God. The Son is God. The Spirit is God. But there is one God. Tingnan nyo. There is one God. Although Father is God, Son is God, Spirit is God. One God, hindi three gods. But the Father is not, nasa gilid, the Father is not the Holy Spirit. The Holy Spirit is not the Son. The Son is not the Father. May distinction sila tatlo. But they are one God, as represented by the triangle. Yan po ang summary ng Athanasian Creed natin binasa kanina. Kumbaga sinama rin siya dito sa illustration nito. Kaya ang tawag nga dyan ay Athanasian Shield of Trinity. Now, ito. Punta na tayo sa pinakamabigat na portion. Next-explain natin kanina, no? Na para sa mga Adventist, pag sinabi nilang, there is one God, hindi yung bilang ng being ng Diyos ang tinutukoy nila. Sa understanding ni Ellen White at ng mga Seventh-day Adventist pioneers noon at hanggang ngayon, ang one hindi tumutukoy sa being niya. But it refers to God's purpose, mind, and character. Hindi ako nagsabi, yan ang turo ngayon sa inyo para ma-articulate yung ma-defend ng mga Adventist scholar yung sinasabi ni Ellen White. Ito basahin natin. Ito po ay isang journal. Galing to sa Journal of Adventist Theological Society o JATS, Volume 17, number 1, noong 2006 sa page 156. Sinulat po ito ni Jerry Moon, PhD. Siya ay isang associate professor at chair ng Church History Department at editor sa Andrews University Seminary Studies. Kung wala kayo kopya nito, bibigyan ko kayo nito. Sabi dito ni Jerry Moon, she described the unity of the Father, Son, and Holy Spirit in relational rather than ontological terms, o yung being, o yung Godhead. While the traditional doctrine defined the divine unity in the terms of being or substance, she focused on the volitional and relational dimensions of their unity. A unity of purpose, minds, and character. Ano po ang sinasabi? Kita nyo? Ibang-iba ang concept ni Ellen White sa Trinity. Sinabi mismo dito ni Jerry Moon. Iba yung concept niya sa Trinity ng Christianity. Na one being, God. There is one God, one being. Sabi nga ang traditional doctrine, sabi dito ni Jerry Moon, ibang-iba. Na ayon sa traditional doctrine, ang Trinity ay dinidefine in terms of being or substance. Ito yung kanina ko pa sinasabi. God is one being, one substance. Kay Ellen White, God is three beings.
Kaya po, ang ginawa ni Ellen White ng mga early Adventists, para hindi mahalata, take note of my words, para hindi mahalata na maraming Diyos at tatlong magkakahiwalay ng Diyos. Ang Diyos na pinapakilala ni Ellen White sa mundo at sa Ellen White, nag-focus siya saan? Relational unity kaysa ontological unity o yung one being. Hindi nag-focus doon si Ellen White at yung mga panya. Ellen White therefore rejects the concept of one God in his being or in his nature, essence, or substance. Ito ang nireject ni Ellen White, na itong tamang paliwanag. Dahil yun na nasa Bible eh. For unto us, there is one God. Di ba sa Deuteronomy 6:4? Tsaka Mark 12:29. Sabi ni Jesus, kinote ni Jesus yun eh. One God. Ang ini-emphasize ng Deuteronomy 6:4 at Mark 12:29 na one is not on the purpose, mind, and character. Ang kaya ini-emphasize ng Judaism at ng mga apostol ang one God in contrast with polytheism dahil maraming mga Diyosan kahit si Isaiah eh. Ako lang mag-isa ang lumikha, di ba? Ang ini-emphasize ng Bible is their ontological being. Yung existence nila. Isa lang talaga siya. Pero ang mali ng propeta ninyo. At salamat kay Dr. Jeremy. Talagang labas niya. Na sabi niya, si Ellen White, dinidescribe niya ang unity ng Father, Son, and Holy Spirit in relational terms. Hindi sa being sila iisa. Therefore, hindi sa being iisa ang Diyos ng mga Adventist, kundi iisa lang sa purpose. Yan ang problema niyo. Yan ang problema niyo. Kaya, ang Trinity niyo, I'm sorry, pagsa kayo. Kaya dapat hindi makapag-fellowship ang mga fellow Christians ko na nakikinig ngayon, Catholic, Orthodox, Protestant, huwag kayong makipag-fellowship sa Seventh-day Adventist. Dahil magaling sila magpasad, magaling sila magpanggap, magaling sila hunyango. No? Magbalit kayo. Magaling sila magpanggap na sila'y Trinitarian. Pero totoo ang Trinity nila. They emphasize more on the relational unity of three beings na magkakahiwalay na katawan ng Father, Son, and Holy Spirit. Bakit nila kailangan i-emphasize ang unity? Kasi hindi nila tinatago nila na ang Diyos na pinapakilala ng propeta nila, tatlong magkakahiwalay ng Diyos, which is tritheism. Tatlong Diyos. Hindi Trinitarian. No? Inaamin naman dito. Siguro naman nakakabasa pa rin kayo, no? Mga Adventists. Hindi unity of being and substance ang dinidiin ni Ellen White. The unity of purpose, mind, and character. Sa madaling salita, tanggap ni Ellen G. White, tanggap ng mga Seventh-day Adventists, lalo ito mga scholars nito, tanggap nila na tatlo ang Diyos ni Ellen White. Now, in order to hide that, hindi sila mapulaan, they focus on the unity of purpose. Pero ako, itong programang ito, nilalandad ko sa inyo na hindi kayo Trinitarian mga Adventist. Tritheism kayo, tatlo Diyos to. Ba't di nyo subukan i-focus naman sa unity ng tatlong persona, hindi sa purpose. Sa unity mismo ng being. Sa unity ng being nyo, hindi one being kayo. Sabi nga ni Ellen White, three beings. Three beings. Tatlo ang Diyos ng Seventh-day Adventist. Hindi ganyan sa napinaniwalaan na Kristyano. Ito pa yung warning sa atin ni Jerry Moon. Itutuloy natin yung kanyang journal sa The Quest for a Biblical Trinity, Ellen White's Heavenly Trio compared to the traditional doctrine. The concept of plurality of persons in the unity of relationship becomes more explicit in the New Testament. Yung sabi niya, unity of relationship daw ang ini-emphasize sa New Testament. Christ prayed
that believers in him may all be one as he and the Father are one. Ellen White quotes this passage, John 17:20-22, as a proof of the personality of the Father and the Son, and an explanation of the unity that exists between them. She wrote, the unity that exists between Christ and his disciples does not destroy the personality of either. Yung unity daw ng Ama at ng Anak, di nasisira yung pagiging tangible at literal na may individual na katawan na separate ng Ama. They are one in purpose, in mind, in character, but not in person or being. Ang ibig sabihin ni Ellen White dito. It is thus that God and Christ are one. Oo nga naman. Kung paano yung mga alagad din, nung sabihin na sila, ang ama at alagad ay isa. Kung paano ang ama at anak ay isa. Yung mga alagad na 12 alagad, hindi naman isang katawan, isang ulo yun. 12 magkakahiwalay pa rin na katawan yan, di ba? So sabi daw ni Ellen White, napaliwanag ni Jeremiah, sa ganun paraan, nagkaisa ang ama. Which, yun naman, nasa John 17. Pero hindi ganun ibig sabihin ni Jesus. Of course, hindi pwede ikumpara absolutely, eksakto, ang pagiging isa ng ama at anak, itinulad sa mga alagad. Remember, nauna ang ama at anak bago pa yung mga alagad. So, dapat gumaya yung mga tao sa ama. Pero hindi pwede maging literal. Samantalang, iba ang nature ng God, iba ang nature ng human being. And God can be in all different places at the same time. Well, ang tao hindi pwede. Ako, halimbawa, ako nandito at the same time, nasa SM, halimbawa, at the same time, one being, hindi pwede. Isa lang ako eh. And God is like that. Yung sinasabi ni Jesus na iisa lang siya, yung pagiging isa ng Ama at ng Anak, ay kagaya ng pagiging isa ng agad. Yes, isa. But that is not the end of that explanation. Diyan nagkamali si Ellen White. Dahil maliwanag naman na ang pagiging isa ng Ama at ng Anak, ontological. No, they are one in essence. I and my Father are one. Di ba? Sabi niya sa John 10:30. Kung ito taas niyo sa John 10:30, John 10:27, ako ay nagbibigay ng buhay. Walang hanggan. Kagaya din ng Ama. Kung si Jesus Christ, hindi siya one essence, one being with God, how can He give eternal life? Like the Father. Di ba? At how can He, sabi nga, at hindi sila maagaw kailanman sa aking kamay, kung paano sa Ama, hindi rin maagaw sa kamay. So, dalawang magkahiwalay na kamay yun. Remember, that is anthropomorphism po yan. Wala talagang kamay ang Diyos at Anak. That is figurative anthropomorphism ang tawag. Para maintindihan natin ang sinasabi ni Jesus. So, ibig sabihin nito mga kapatid, mali na naman si Ellen White. Ini-emphasize niya talaga ang pati sa being and essence ng Ama, pareho. Although, ang ini-emphasize talaga ni Jesus sa context nito, ay siyempre sa purpose. But it doesn't mean, sa nature ay pareho rin. Ganun din, no. Ang nangyari tuloy sa Diyos ng Seventh-day Adventist at ni Ellen White, imbis na sana ang tao nilikha sa ayon sa larawan ng Diyos. Ganun dapat yun, sabi ng Bible. Ang Diyos ng Seventh-day Adventist, ang Diyos ay nilikha ayon sa larawan ng tao. Yan ang nangyari. Ang Diyos ng Adventist ay nilikha ayon sa larawan ng tao. Mga kapatid. Eto. Tama ba ako sa aking sinasabi na mauwi na tritheism ang concept ni Ellen White? Yes. Tritheism talaga yung ganyan concept na magkakahiwalay na three gods, three beings. Mismo ang inyong scholar na si Dr. Fernando Canale, siya Emeritus Professor ng Theology at Philosophy sa the Seventh-day Adventist Theological Seminary sa Andrews University. Kinote siya dito sa Handbook of Seventh-day Adventist Theology Commentary Reference Series sa page 150. At ang sabi ni Fernando Canale, consequently, the indivisibility of God's works in history is not conceived by the Adventists as being determined by the oneness of essence. Kita mo na. Yun daw, ang Diyos ay walang part, walang body, at ang Diyos ay isa lang in essence, in essence, in substance, in being. Hindi daw ganyan ang concept ng mga Adventists. No?
is not conceived by the Adventists as being determined by the oneness of essence, as taught in the Augustinian classical tradition, but rather the oneness of the historical and task of redemption. The danger of tritheism involved in this position becomes real when the oneness of God is reduced to a mere unity conceived in analogy to a human society or a fellowship of action. Anong warning ni Dr. Fernando Canal na siyang isa sa mga magaling na theologian Adventist? May danger talaga ng tritheism. Yung concept na ganyan ni Ellen White. The danger of tritheism involved sa position na yun ay magiging totoo. Totoo na nga. Kapag ang pagiging isa ng Diyos sa kanyang being ang tinutukoy niya, ay nireduce mo, ginawa mong lamang na unity conceived in the analogy to human society. Gaya nga ng example ni Ellen White kanina, yung pagiging isa ng 12 alagad. Sa John 17, kahit marami sila, hindi sila naging isang body na lang. Hindi isa lang sila sa purpose. Ang sabi ng inyong theologian, yun nga ang danger ng concept ni Ellen White, ay tritheism. At ngayon, hindi ito, hindi ito hypothetical lang. Kasi parang hypothetical lang itong kay Fernando Canale. But this is actually happening now. Kasi ang dinidiin ngayon ng mga Adventist na oneness, unity ng God, is functional, relational, hindi mathematical or numerical. Mga kapatid. Danger of tritheism. Para sa akin, actual na tritheist na kayo. Pinapababaw lang ni Canale para hindi, kasi Adventist pa rin siya eh. Magmumukhang guilty rin siya. Mapapasama siya sa mga tritheist. Kaya medyo pinaganda niya yung salita.